pauwi. Dito pa kami, Burnham. Tapos napadaan kami dito. Wow. Ganda. Ay, wow. Baliktarin ko na lang. Sabagay, ganun naman. Mag-work ka para sa sarili mo kasi. Schedule ko kasi yung pag umaga is 8 or 10 ganun. New improvement dito sa Rose Garden. Koi fish. Wow. Kaya pala renovate to noon. Yan. Water flows. Diyan ka pwede maglagay ng coin. Anong kwanto? Anong bayan? Parang Design ng Abra. Parang yung falls ng Abra. Falls ng Abra? Ganito? Parang yung Wow. Baliktaran. Ay, doon din, no? Ayan, no? Santa Claus. Dito naman. Ano daw yun? Caroling. Caroling. Ang sosyal ng caroling. So, dito kami sa Burnham. Ayan. Hindi na masyado yung yung light sa trees na may nagdadrop. Parang nagdadrop na Christmas light. Pero bungkang doon sa kabila. Ayan. Diyan sila nagtuon ng pansin. So, napapansin namin nung andun kami sa at dito din. Parang may mga sa ibang lahi. Tanda ko na dito. 5 pesos. May nakaruling kasi. So, yan. Napapansin ko na may edad na tapos ang mga kasakasama is mga bata. Dalagang 16 and above, sabihin mo na, or 15 and above na mga dalaga. Pagsabihan nyo yung mga anak nyo
Kasi alam nila ang spirituality. Alam nila kung anong benefits na makukuha nila sa last na yan. Sabi ko nga tayong Pilipino ang nakatuon lang sa pera. Ang tanga-tanga natin sa spirituality. Tanga na pag i-open mo pa yan is sorry sa words ko is dyan ka nga. Huwag mo nga sabihin yan sa harap ko or parang ni-stop ka nilang i-share yung katotohanan. Yung i-share mo nga para i-save sila. Pero ewan ko ba kung naniniwala sila or may doubt or fear or ayaw lang talaga nila yung mag-share or talagang na-insecure lang. So, pagsabihan nyo yung mga anak ninyo kasi mostly ibang bansa very open sila sa intimate na yan. Parang normal na sila sa kanila yung sakit sa sexual transmitted diseases, transmitted diseases. So may mga vitamins. Yan ang mga evidence kung bakit may vitamins ang mga sexual transmitted diseases. So kahit yung health man ninyo, isipin nyo. Kasi hindi natin may iwasan na makakakuha tayo ng ganun. Soul ties. Manood kayo ng ibang kung gusto nyo pa ng ibang proof. Yang soul exchange. Ano ba? Lagi kong pagod ata ako kasi diretso din kami labas. Isang oras lang na pahinga pagdating sa boarding ng mga kasi namin, natulog ng 1 hour or 2 hours, sabihin mo na gising ulit, lalabas ulit. Tapos ito na hanggang ngayon na gabi, naglalakad pa kami. Soul ties, yung exchange na yun, wait. Oh, yan, naisip ko na, faith exchange, parang blessing, parang binibigyan nyo din yung blessing nyo as being a woman sa kanila. Kasi nag-soul ties kayo sa kasalanan. So, yung very innocent person, yun ang mamalasin. Paano kung yung taong yun, alam niyang i-curse yung yung imposible naman din nila gagawin yun. Pwede silang pumunta sa isang spiritualist at humingi ng advice. Yung mga na yan, mas nakakaalam and very open. Kunwari, itong lalaking to, may nahanap siyang sabihin mo ng nagustuhan, victim na rin. Tapos, bata-bata pa, maganda yung energy, maganda yung pakiramdam sa batang to. Tapos, kumapit ka nung lalot-lalot ibang lahi. Napakita lang ng konting cash, sabihin mo na, or promises. The sweet talk or manipulation na sinasabi nila. Hindi mo alam yung hangarin. Ayan, gumawa kayo ng hindi ka aya-aya or kasalanan. Diyan sa last na yan. So, hindi lang sa science ang explanation So, may nangyari. Tapos, after nun, biglang nawala. Parang bula. Eto namang si Guy, punta sa isang spiritualist, nag-seek ng advice na ganito kasi ang ginawa ko, ganyan. Siyempre, yung spiritualist, greed din sa cash, kahit gaano kalaki. Kasi mahal to sa ibang bansa, yung magpa-spiritualist. Di ba, marunong ka magganito, ganyan, sasabihin niya spiritualist. Gawin mo to para sa akin. Para makat yung yung curse, and sa akin pupunta yung blessings. Sasabihin ng guy, di gagawin ng spiritualist. Paano kung yung may kasalanan din yung spiritualist doon, no? Paano kung yung spiritualist marunong siyang mag-accept ng or i-cut curse din yung ginawa niya as being spiritualist. Pero meron pa rin silang kasalanan doon. Yun lang, makakat curse mo talaga kung marunong kang mag-reflect, mag-repent, mag-accept. Kahit kasalanan yan. Paano yan? Kawawa yung girl. Naloko na nga siya. Dumating pa ang bitterness, emotions, and life. Nandun na lang siya nagko-complain. Niloko ako. Lalo-lalo kung nabuntis siya.
naluko ako, bakit ganito ang buhay ko, bakit ganyan. Ganyan po. Darating ang kamalasan na sasabi na dire-diretso na yan. Depende na rin kung minahal mo yung bata. Paano kung hindi? Kasi ilang beses din kami nakakakilala ng ng half-half. Tapos, hindi masyadong inaalagaan ng kanilang nanay. Marami din dyan naman na news, di ba? Bakit bumalik ka ulit? Yung hindi lang naman natin sa ibang lahi yan mararanasan. Sa sariling lahi. Nagsisiraan sila ng buhay ng may buhay. So, hindi ko na dinagdag sa last video ko para isang topic din naman to. Sige, punta kayo dyan, lalo yung mga kabataan. Ibigay nyo lang yung gold nyo. At i-accept nyo yung bad energy sa mga sarili nyo. Tignan nyo kung bakit lagi kayo niluloko. Bakit kayo umiiyak lagi? Feeling nyo parang yung partner nyo na kahit naghiwalay kayo, may time na dami nagkakaroling. May time na feeling nyo pinagbagsakan kayo ng mundo dahil dyan sa trauma na nakuha nyo. Be emotionally knowledge siya, sabi nila. Nandun na rin yung emotional knowledge, yung wisdom, intelligence, and knowledge. Na kung bakit kasalanan ang last. Isa yun sa deadliest sin. Kasi meron yung connection. Sabi ko din noon na dapat yung kasal is, syempre, we consider those girls na talagang naabuso. May time din sila mag-heal. Pero, inaalagaan pa rin naman sila ng Diyos. Tingnan mo yung ibang nabuso, mas parang gumanda pa ang buhay nila. May iba yung, basta kung may nakilala ka, ibibigay mo. May naghiwalay kayo, may nakilala ka, ibibigay mo ulit. Maghihiwalay kayo, may soul ties na sa demonyo yung ginagawa nyo. Patong-patong. Lalo kung hindi nyo pa alam paano pakawalan ng sarili nyo. So sana may naintindihan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, share sa my next videos.